Masama ang pakiramdam niya patungkol sa kung sino man ang nag-uutos dito. Patakbong tinungo niya ang sports center. Nadatnan niyang may ilang estudyante doon sa basketball court at naglalaro. Nakita niya si Danilo na isa sa mga to. Di niya na hinintay pang matapos ang laro at agad na niyang nilapitan ito. Sinipulan niya na estudyanteng referee para sawayin siya pero hindi niya to pinapansin. Nag-umpisang umingi ang paligid dahil sa hiyawan at tilian ng mga babaeng estudyante. Look, it's him! It's Mr. Famous Guy! Napataas ang kilay ni Danilo na makita siya nitong papalapit dito. Meron lang siyang seryosong ekspresyon sa mukha. Zeus! Sambit lamang nito sa nagtatakang itsura habang nakataas sa mga kilay. Pagkalapit, pinakita nito ang device na hawak-hawak niya pa rin. Sino nag-utos sa'yo na ilagay ito sa ilalim ng higaan ko? Makikitang lalo tong nagtaka sa kanyang naging tanong habang pinagmamasdan ang device. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako... Uulitin ko na isang beses ang tanong ko. Sino nag-utos sa'yo na ilagay ito sa ilalim ng higaan ko? Putol niya rito sa malambing na boses. Nagsimula silang palibutan ng ibang manlalaro at sinubukan makiusisa pero binigyan niya ang mga to na malamig na tingin kaya naman nahintakutang nagsalayuan din ang mga to sa kanila. Makikita sa mukha ni Danilo na naguguluhan ito. Tila wala itong ideya sa itinatanong niya. Pasensya na, pero wala talaga akong alam dyan. Kinakabahang tugon nito. Saglit na pinag-aralan niya ang mukha nito at inalam kung nagsasabi ba nga ito ng totoo. Napabuntong hininga na lamang siya sa huli. Kung ganon, paano mo nalaman ang tungkol sa pag-uusap namin ng tauhan ko? Tanong niya. Medyo diniinan pa niya ang salitang tauhan. Pag-uusap ng tauhan mo? Kumukurap-kurap ang matang tanong nito pabalik. Nang putog yun para may kung anong pumitik sa kanyang utak. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat. Namimilog ang mga matang napatitig siya sa device. Hindi si Danilo ang traidor, kung hindi si Gerald. Usal na pagpapatuloy niya sa biglang pumasok sa kanyang isip. Kumpara sa bilis sa tinungo niyang sports center, doble ang bilis niya nang bumalik siya ng kanilang dormitoryo pero wala siyang Gerald na nadatnan doon. Wala na rin ang isang bag nitong napansin niya kanina na nakapatong sa may gilid ng higaan nito. Tumakbo siya palabas ng pasilyo, tumanaw sa labas upang aninagin kung makikita niya ba ito pero hindi niya ito matanaw. Ines na nasampal niya ang sementong railing pagkatapos tinitigan ng device. Sa loob ng isang itim na kotse, tahimik na nakaupo sa backseat si Gerald. Kalmado lang tong nakatanaw sa labas ng bintana. Here! Inabot ng lalaking katabi nitong isang maliit na box. May nakasulat na address sa papel na nakapatong sa takip nito. Naglalaman yon ng 10 capsule na parang gamot. Nagustuhan kong epekto sa'yo niyan? Hanapin mo ang address na yan, may importante ako ipapagawa para sa'yo. Doon mo rin kunin ang ibang kasama ng gamot na yan, pati na rin ang karagdagang bayad ko sa'yo. Wika nito sa napakakalmadong boses. Parang napakatalino din itong magsalita. Dito mugon si Gerald sa halip, kumuha ng isang capsule sa box. Inaayos pa nito ang suot nitong salamin sa kabinasang nakasulat sa mismong capsule. ZK-13. Ngumisi ito at saka binalik yon. Inalok nito ng pakikipagkamay ang lalaki. Salamat sa oportunidad na ito, Mr. Gregory. Pagkagising ni Zeus, maaga siyang napunta sa subdivision upang tingnan ang napiling apartment para sa kanya ni Walter. Pagkarating doon, nakita niya tong naghihintay sa may labas na mismong gusali. Mr. Lawrence, magalang na bati nito. Alam kong hindi niyo gusto na magarang apartment, kaya ito ang pinili ko para sa inyo. Pero nasa inyo rin po yun kung gusto niyong piliin ang kabilang apartment. Wika nito sabay turo sa katabing gusali. Mas malaki yon at halatang mas pinagmasdan ni Zeus saglit ang di kalakihang apartment sa harap niya pagkatapos tinapik sa balikat si Walter. Okay na ako dito, salamat. Sambit niya. Kailangan niya rin naman na magtipid sa ngayon lalo pat na froze ang bank account niya. Maging ang card na binigay niya kay Alona, binawi na rin ng Light Metro Bank. Naamoy niya na magiging isa na siyang ganap na miyembro ng lower class. Makikita ang biglaang paglungkot na mukha ni Walter. Mr. Lawrence, bilang huling tanong ko sa inyo, binayaran ko na po ng buong taon ang panunuluyan niyo rito. Sambit nito sa malungkot din boses habang bahagyang nakayoko ang ulo. Napangiti na lang siya sa narinig. Di mo naman kailangan gawin yun eh. Tsaka isa pa hanggang sa matapos lang naman ang semestre ang itatagal ko dito eh. Napakamot sa ulong natawa si Walter.
Napag-usapan na rin po namin ng may-ari nito na pwede niyong i-refund ang sobrang binayad ko kapag aalis na kayo. Magagamit niyo po yan sakaling kailanganin ninyo. Natawa na rin lang si Zeus. Matagal na silang magkasangga ni Walter. Sa war training niya pa lang, ito na ang naging kanang kamay niya sa lahat ng bagay, lalo na nung kasagsagan ng kanyang poverty training. Hindi niya na nga alam kung may naitulong ba siya rito o naging utusan niya lamang to para tulungan siya nito ng ganito. Ngayon, pinababalik na ito ng kanyang lolo sa kanilang pamilya para doon na magsilbi. Mababaw na bumuntong hininga siya. Salamat, pero may huli sana akong pakiusap bago ka umalis. Ikaw ang bahala sa seguridad ng aking pamilya. Ingatan mo sila gaya ng ginawa mong pag-iingat sa akin. Natatawa niyang wika. Malawak na ngumiti si Walter pagkatapos ay sumaludo. Masusunod po, Mr. Lawrence, pero hihintayin ko pa rin ang pagbabalik niyo sa inyong pamilya. Sigurado akong balang araw mapaglilingkuran ko po ulit kayo. Nakangiting tinunguan niya lang to at saka kinawayan. Sana nga, mag-iingat ka. Pagkaalis nito, siya namang pagsulpot ni Alona sa kanyang likuran. Hindi ba't siyang bodyguard mo? Tanong nito habang nakasunod ang tingin sa papalayong si Walter. Agad nalingon niya ito. Bihis na bihis ito. Maaga pa. Pupunta na ba kayo sa mansyon ng pamilya Alanis? O sisa niya? Di pinansin ang tanong nito. Dadaan pa kami sa Avinova Mall. Alam ko namang sasama ka kaya hindi na kita yayayain. Nakangising sambit nito. Kung kasama si Kina, syempre, tugon niya. Ngumuso ito. Of course, Zeus. Common sense. Bakit pati sasabihan kung hindi siya kasama? Pamimiloso po nito. Napatanaw siya kina Kina, nakakalabas lamang ng apartment nito. Bukas na ba ang Avinova Mall? Hindi ba't alas 8 pang bukas nun? Gusto niyang sumama pero gusto niya rin namang makapaglipat na ngayon. Pero mukhang wala siyang pagpipilian. Namewang si Alona. Sasama ka ba o sasama ka? Pati sa tanong wala rin siyang karapatang tumanggi. Di niya to tinagon, sa halip nilapitan niya si Kina. Sinalubong siya nito ng pagkunot-no at agad niyang naunawaan ang ibig sabihin nun. Oo, sasama ako. Tugon niya sa tanong nitong di naman ito nabigkas sa pamamagitan ng tingin. Ngumiti ito. Hudyat na naunawaan din itong iniisip niya. Papunta sa bahay namin, sasabay ka na ba? Muling tanong nito. Hindi, susunod na lang ako sa inyo, tugon niya. Marahan tong tumango-tango. Nakaawang ang bibig na nagpalipat-lipat ang tingin parehas ni Alona at Jacqueline sa kanilang dalawa. Are you guys talking again telepathically? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Alona. You both are creeping me out. Sambit naman ni Jacqueline habang yakap-yakap ang sarili, hinihimas sa magkabilang braso. Mahina siyang natawa. Nakakapanibago man, masaya siyang nagagawa nila yon. Marahil isa yon sa kakayahan ng isang divine maiden. Nang puntong yon, isang Toyota na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Naging alerto ang mga security personnel na nakabantay malapit sa apartment. Chill out, sigaw ni Jacqueline. This is our family car. Pagkasabi nito, nauna tong sumakay sa passenger seat na sinundan ni Alona sa backseat. Binigyan sila ng mga to ng espasyo sa gitnang upuan. Nangiting inalokan niya to ng pakikipaghawak kamay si Kina na malugod din naman nitong tinanggap. Kasama rin sa ipinagbago nito ay ang paraan ng paglalakad. Naging mas eleganteng kumilos sa normal na sitwasyon. Dinaig pa si Natalia. Nalaman niya mula mismo kay Kina na sa dati nitong buhay isa tong prinsesa. At iba rin ang pangalan nito. Huwag na kayong sumunod, dito na lang kayo. Utos ito sa mga security personnel na maotoridad ang boses. Nag-aalala man ang chief security, wala na tong magawa pa kundi ang sumunod na lamang. Alam din ito kung anong kakayahan meron si Zeus. Maging sa paraan ng pagsasalita ni Kina, mahahalata ang pagiging anak nito ng hari at ng reyna. Bibihira rin tong gumamit ng English kapag nagsasalita ito. Natawa pa siya sa paraan ng pagsakay nito sa kotse. Maingat na hinahawakan nitong lalay ng palda nito sa pagkabahalang sumayad iyon. Simula pagkaalis, nakatitig lamang siya kay Kina. Nginitian siya nito nang mapansin siya nito. Tumaas ang kili nito. Bakit? Wala, masaya lang ako. Tugon niya pagkatapos at hinawakan ang kamay nito. Pinamunahan ang katawan ni Alona. Pinatong ang ulo nito sa sandalan sa pagitang upuan para pagmasdan sila. Hey lovebirds, that's a foul. Hindi pa nananalo si Zeus sa kompetisyon? Pabirong sambit nito habang dinudungaw ang magkahawak nilang kamay. Alam ko siya ang mananalo. Basa niya sa iniisip ni Kina habang nakatingin to kay Alona. Marahan niyang hinilang kamay nito para muling angkinin ang atensyon nito.
Hindi kanya maintindihan, hayaan mo lang siya. Natatawa niyang sambit sa isip. Ha? Akala mo hindi ko malalaman ang iniisip mo? Sinasabi mo ba kay Kina na huwag niya akong papansinin? Nakabusangot na anito. Natawa sila parehas na Kina. By the way, talaga bang nagagawa niyong mag-usap sa pamamagitan ng inyong mga isip? You're both acting weird simula na magising si Kina. And you, Kina, you change a lot. What exactly happened to you? Pag-uusisa ni Jacqueline. Kasalukuyang naglalagay ng lip tint. Pagkarating sa mall, tumambay pa sila sa kalapit na coffee shop para hintayin ang pagbubukas nito. Pagpatak ng alas 8, nakipagkarera pa si Alona papasok ng mall, kaya nagtatakang napasimangot siya sa inaasta nito. Anong sadya niyo rito? Bakit nagmamadali ang batang yon? Tanong niya kay Jacqueline. Natawa ito. May dalawang design na bagong nilabas na dresses ang Traleos Apparel at limited lamang yon. At kapag sinabing limited, wala pang kalahating araw sigurado, ubos na agad ang stocks noon sa lahat ng kanilang branches. Kaya naman inagahan, paliwanag nito. Excited lang din si Alona na makipag-agawan. Natatawang dagdag pa nito. Kumunot ang kanyang noo pagkatapos natatawang nailing-iling. Baka excited ka mo siyang ubusin ang laman ng black card. Sambit niya sa kanyang isip. Malamang nagsisisi ito na hindi man lang nito nasulit ang SVIP card na binigay niya rito, kaya't magbabawi ito sa isa pa nitong card sa pagkabahala na baka bawiin din ito ni Randolph. Nilingon niya si Kina at tahimik nang nagsiselfone. Ikaw, excited ka rin bang mabili ng gawa ng Trailus? Tanong niya sa malumanay na boses. Isang beses tong tumango. Hindi lang yon ang ipinunta namin dito. Gusto rin na makipagkita ngayon ni Randolph para pag-usapan ng tungkol sa inaalok nila sa akin na trabaho after ng graduation. Nakangiting hinawakan ito ang kanyang kamay sa malambing na paraan. Si Mr. Randolph mismo ang nakausap ko. Don't worry, walang kinalaman si Joaquin sa pagpayag ko. Natawa siya. Nababasa nga pa rin itong iniisip niya. Mapaglarong kinarot niya ang makinis itong pisngi. Dali itong pumila na makitang may nagsisidatingan pa. Sumunod sila rito kinakina. Ayos lang kahit tayo pa ang pinakahuli. Wika niya na parehas kinakunot ng noon ni Jacqueline at ni Kina. Anong ibig mong sabihin? Eh di naubusan tayo niyan. Ani Jacqueline sa nagmamaktol na boses. Kampante siyang ngumiti. Aasahan na ni Mr. Randolph ang pagpunta niya sa'yo. Sigurado ako may tinabi siya para sa inyo. Wika niya. Nagliwanag din naman kaagad ang mukha ni Jacqueline sa kanyang sinabi. Are you sure? Tanong nito. Tinanguan niya lamang to kaya't galak na napapalakpak ito sa tuwa. Nang puntong yon, natawa ang babaeng nasa kanila mismong unahan. At sino kayo para magtabi? Si Mr. Trevor ng damit para sa... Nahinto ito sa pagsasalita pagkatapos sila nitong lingunin. Inubad nito ang suot nitong malaking shades habang di makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Maging sila hindi inaasahan na magkakasabay nila ito ngayon din. Natawa ito at makikita ang pagkauyam doon. Pagkakataon nga naman. Naka-esmed na sambit nito, tsaka pinamewang ang kaliwang kamay. Ang babaeng nun walang iba kung hindi si Tiffany. Nakahawak ang kanang kamay nito sa bisig ng isang lalaki na may malaking tattoo ng alakdan. Babe, kilala mo sila? Tanong niya kay Tiffany at sa lalaki na kasama nito. Pumailan lang ang mataray na tawa ni Tiffany sa kahabaan ng palapag. Lahat ng tao doon nakuha nito ang atensyon. Pinalibutan sila ng mga ito. This is so funny and annoying at the same time. Sambit nito habang nakataas ang isang kilay, nakatingin kay Kina. May blankong ekspresyon lang sa mukha ni Kina ng puntong yon habang nakatingin sa nakasaradong butik. Hindi interesado makipag-usap kay Tiffany. Tiffany, ayaw namin ng gulo. Sambit ni Jacqueline, nagugulpihin ito ang gusto nitong gulpihin. Gagawin ito kahit pa nasa harap ng maraming tao. Hindi ikaw ang kinakausap ko, umalis ka dyan. Si Tiffany kay Jacqueline. Pagkasabi noon, akto sanang sasamparin ni Tiffany sa Jacqueline, pero mabilis sinawakan ni Kina ang kamay nito. Wala kang karapatan na sakta ng kaibigan ko. Kahit mga magulang niya, hindi pa siya nabubuhatan ng kamay. Seryosong wika nito. Kakalimutan kong lahat ng atrasong ginawa mo sa akin. Kung tatalikod ka ngayon at aalis dito, ito na ang huling babala ko sa'yo. Parehas na pakunot ang noon ni Jacqueline at Alona sa hindi makapaniwalang paraan habang nakatitig lang ng husto kina Zeus at Kina. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng puntong iyon.
Basta ang alam niya lang, muli na naman silang nahulog sa bagong bersyon ni Kina. Mas nakakaakit para sa kanya ang pagiging palaban nito. Samantalang si Tiffany saglit na natigilan sa pagkabigla. Hindi to kumpletong inaasahang gagawin iyon ni Kina. Lumalaban ka na ngayon, ha? Di makapaniwalang bulyaw nito. Binitaw nito ang kamay sa pagkakahawak ni Kina. Dahil ba may kasama kang katulad ng basurang yan, tingin mo kaya mo na ako ngayon kaya tumapang ka na? Nandidilat na sambit nito na ang tinutukoy ay si Zeus. Halos lahat ng pamilya sa upper class alam na ang nangyari kay Zeus. Kasama na ron ang pamilya Velasquez. Kampante si Tiffany na sa tanging sariling kakayahan lang nila Zeus ito umaasa at kahit ipagulpi niya man ngayon ito sa buong Death Stalker gang, hindi din maaapektuhan ang kanilang pamilya. Sino-sino ba ang mga to, babe? Muling tanong ng lalaking kasama to. Meron tong matipunong pangangatawan at may 2 peklat sa braso kung nasan mismo ang tattoo nito. Inakbay nito si Tiffany para pakalmahin. May atraso ba sila sa'yo? Yes, babe. Malamig nang umisis si Tiffany. Ang babaeng to ang nakwento ko sa iyong dahilan ng pagkawala ng kuya ko. At ang lalaki namang ito? Nilipat ni Tiffany ang pagkakaturo ng daliri nito kay Zeus ay ang black sheep ng kanilang pamilya. Nabalitaan mo na rin ang nangyari sa kanya. He was recently disowned by the Lawrence family dahil sa hindi niya magampanan na maayos ang kanyang tungkulin. He even let his company go bankrupt during his business training. What an incompetent. Naiiling na salaysay nito na saglit kinahinto ng lalaki. Humalokip-kip si Tiffany at mataray na pinagmasdan sila. Kung hindi ninyo pa siya kilala, kasama ko lang naman ngayon walang iba kung hindi ang pinuno ng Death Stalker gang. Siya si Logan. Sambit nito sa malakas na boses upang marinig iyon ng lahat at katakutan sila ng mga tao. Nakakarubada ang gilid ng labi nito. Tinitigan si Kina na nasa blanco pa ring mukha. Ngayon kamatapang, tingnan lang natin kung may magagawa pa si Zeus laban kay Logan. Pabulong na saad nito. Nag-umpisang magbulungan ng mga tao sa paligid. Nag-aalala ang ilan sa mga ito sa maaaring sapitan ni Zeus. Sila dapat ang umalis. Siguradong masama ang sasapitin nila ngayon kung kakalabanin nilang leader ng Death Stalker, saad ng isa. Yun nga din halos ang nasa isip ng iba para ikatigil ang nagbabadyang gulo doon. Pumaunahan si Zeus upang alayo si Kina kay Tiffany. Base sa tauhang meron si Kina ngayon, hindi malabong magawa nitong saktan si Tiffany. May kalmado lang siyang ekspresyon sa mukha at kinausap si Logan. Total, kilala mo na rin naman ako. Baka malinaw na sa'yo ang dapat mong gawin. Wala ako sa mood para pumatol sa'yo. Makakaalis na kayong dalawa. Pautos na wika niya rito sa kampanteng boses. Dahil sa tauhan ng kanyang pamilya si Logan, siguro naman, alam na nitong hindi siya dapat nitong kalabanin. What did you say? Sino ka para utusan ng boss ng Death Stalker? Singhal na tanong ni Tiffany. Akala mo ba magagawa mo siyang takutin sa estadong meron ka ngayon? Tinabihan to ni Logan. May malawak tong ngisi sa labi. Zeus Lawrence. Pinagbastan siya nito mula paa hanggang mukha. Noong una nagagalak pa ako makilala ka sa personal dahil sinasabi nilang ikaw ang pinakatalentadong kandidato na magiging tagapagmana ng inyong pamilya. Mahina tong natawa. Pero nawala ng galak na yon. Wala na ring pakialam ang pamilya mo sa'yo ngayon. Kaya't kung sasabihin ko kay Lord Duncan na nagawa kitang saktan dahil sa atrasong meron ka sa girlfriend ko, wala rin silang pakialam na dun. Nasa sarili mong paa ka na lang nakatayo ngayon. Wala ka ng kapangyarihang pinanghahawakan? Namewang ito at tumore sa harapan niya. Anong karapatan mong utusan ako? Isa ka na nga ngayong membro ng lower class. Walang sino man sa lower class na makakagawang pasunod ako. Naiintindihan mo ba ako? Litanya nito sa aroganteng mukha. Bumagsak ang balikat ni Zeus nang marinig ang mga sinabi nito.